Ang isa sigurong puwedeng gawin itong TNT Tropang Giga kung talagang hindi na mare-resolba itong problema dito kay Mikey Williams, ay i-trade na ito for Robert Bolick. Kumbaga i-offer na nila straight up Mikey Williams for Robert Bolick. Kung titignan natin, actually, medyo lugi dito Northport. Kung talent naman ang pag-uusapan, parehas lang si Mikey Williams at si Robert Bolick. Alam natin ang kapabilidad ng dalawang nabanggit na players. Yun nga lang, ito si Mikey Williams kasi ang problema niya talaga yung sa kontrata niya. Pero nakita naman natin ang SMC galante. Ito nga si Maverick Hanmisi at si Jeron Teng hindi maibigay ng convert yung gustong sweldo, pero sa SMC walang problema, naibigay pareho. So kung ano man siguro hihilingin itong si Mikey Williams, baka maibigay na yan ng SMC. Ang magiging kapalit naman si Robert Bolick. Kung si Bolick mapunta sa TNT, syempre wala na silang problem sa point guard. Meron kang Castro, meron kang Bolick. At makatutulong din si Bolick na maging scorer dahil habang wala si RR Pugoy, pwedeng siya maging scoring option nila. Kasama itong si Ronde Hollis Jefferson. Samantala naman itong si Mikey Williams, hindi yan magtatagal syempre dito sa Northport Batang Pier. Asahan natin na kapag yan napunta ron, ay may mapupunta yan either sa San Miguel, Ginebra, or Magnolia. Depende kung sino nangangailangan ng point guard. Since nandun na si Maverick Hanmisi dito sa Barangay Ginebra, at ito si LA Tenorio, baka bumalik na rin yan. Hindi pa magre-retire si LA. Malamang, itong si Maverick at itong si Mikey Williams ay mapunta either sa San Miguel or Magnolia. Hindi pa natin natitiyak pero posible yan. Kaya sa tingin ko, isa yun sa dapat tignang options ng TNT Tropang Giga. Dahil kung itong negosasyon na to ay magtatagal pa, umabot na ng 7 months, baka abutin to ng 1 taon. So, syempre habang nangyayari yan, ang nalulugi dito, TNT. So, kailangan pag-isipan na nila na mag-offer ng ganyang klase na trade sa SMC at Northport. Dumating na po itong si Tony Bishop para dito sa Barangay Ginebra at maglalaro na nga siya. Ito ay kinumpirma ni Coach Tim Cone sa isang interview sa CNN at sinabi niya na kaya nila kinuha itong si Tony Bishop dahil ito ay isa doon sa mga imports na nahirapan talaga silang gwardyahan at yung style ng laro nito ay fit na fit daw dito sa Barangay Ginebra. Dumating na nga ito si Bishop at magpa-practice na siya kaagad-agad para dito sa Gene Kings. Interim import, ibig sabihin temporary import lang itong si Tony Bishop dahil umaasa pa rin ang Barangay Ginebra na ito si Justin Brownlee ay makapaglalaro para sa kanila. Hindi pa natin tiyak kasi dahil wala pang desisyon na nilalabas itong FIBA kung gaano kahaba yung magiging suspension kay Brownlee. Pero ang maliwanag dito, ito si Tony Bishop, kumpirmado na, tama yung mga balita na siya nga ang magiging import ng Ginebra. Ngayon, ang tanong ay kung ilang laro. Well, hindi pa masabi ni Coach Tim Cone dahil syempre nakasalala yan dito sa magiging desisyon ng FIBA. Ganun pa man, handa ang Barangay Ginebra na maglaro ng pangmatagalan kasama itong si Bishop. Syempre, ang gusto nila si Brownlee pero okay din naman na import ito si Bishop. Mahusay din naman yan. Nakita natin nung naglaro siya para sa Meralco Bolts. At yung estilo na laro niya ay medyo hawig dito kay Brownlee. Kaya okay na okay ito para sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, titignan natin kung ano pa magiging ibang development. Pero mukhang on the other side naman, okay ang Ginebra. At walang naging problema sa pag-release ng rights niya ng Meralco. Dahil hindi rin naman siya kinuha ng Meralco, pinabayaan na siya na mapunta sa Gene Kings. Actually, medyo nahirapan nga ang Ginebra na makuha ito si Bishop dahil pipirma na sana ito ng kontrata sa isang team sa Mexico. Mabuti na lamang at nakuha nila kaagad-agad. At ang importante ngayon para kay Coach Tim Cone ay meron na silang import at handa na sila na maglaro ngayon para dito sa Commissioner's Cup. Kumbaga wala nang hahadlang ngayon dito sa laro ng Barangay Ginebra. Samantala, ito naman si Alex Cabagnot tayong dito sa reports ay nandito na sa MPBL. Nakalista daw siya doon sa lineup ng Pampanga kasama ang isa pang dating beerman na si Arwin Santos. Ito si Cabagnot, naging unrestricted free agent yan at mukhang ngayon sa MPBL ang destinasyon niya. Hindi pa ito kumpirmado, wala pang official statement pero mukhang ganyan ang mangyayari. Usually, ang nangyayari dyan kapag napunta sa MPBL yung mga players, syempre ang pangarap pa rin nila ay makabalik sa PBA. At ang usapan ngayon, baka ito si Arwin Santos pagkatapos maglaro dyan sa Pampanga, pag natapos ng MPBL playoffs, ay baka mapunta siya dito sa Converge Fiber XS. Ganon din kaya ang mangyari dito kay Alex Cabagnot. Kapag napunta ito si Arwin Santos at Alex Cabagnot dito sa Converge, magiging malaking bagay yan. Dahil una-una, nakita naman natin na ito si Arwin Santos at si Alex Cabagnot kaya pa rin maglaro kahit 40 years old na sila.
meron pa rin silang skill sets. At nakita naman natin na napakahusay pa rin nila at kaya mag-deliver. Nakaka-double-double nga si Arwin nung naglaro sa Northport. At pati na ito si Alex Cabagnot ay yung playmaking at scoring niya ay nandun pa rin. At syempre yung experience niya napakalaking tulong to sa mga bago nilang players katulad nila Shawnee Winston, Justin Arana at yung iba pa. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition itong si Alex Cabagnot at Arwin Santos kapag nagkataon at napunta nga sila dito sa Converge Fiber Xers. Pero sa ngayon syempre, kinakailangan magpakitang gilas muna sila dito sa Pampanga. At kapag na-impress nila si Mr. Pineda, malamang sa malamang sila nga ay mapunta dito sa lineup ni Coach Aldin Ayo. Kaya dun muna sila dapat mag-focus at sa tingin ko naman, confident na si Cabagnot at si Arwin Santos na kaya nila mag-deliver dahil yung skill set sila nandyan pa rin. Samantala naman, itong PBA ayon dito sa mga reports na lumalabas, ay wala pa rin daw desisyon tungkol dito sa apilan ng Converge. Parang hindi raw pinapansin. At mag-uumpisa ng conference, ginagawa ng Converge talaga ang lahat para ito si Mac Talio masama doon sa lineup nila. Kasi alam naman natin lahat, isa yan doon sa mga plano talaga nito si Coach Aldin Ayo. Kaya nga sila confident na pakawalan ito si Maverick Ahanmisi at Jeron Teng. Dahil magkakaroon sila ng Shawnee Winston at itong si Mac Talio. Yan ang gusto talaga ni Coach Aldin Ayo na gawin. Yun nga lang, medyo malabo itong naging desisyon ng PBA at ayaw siya talagang payagan. At hanggang sa ngayon, yung kapilan ng Converge ay parang hindi pa raw pinapansin. So kailangan tignan natin kung saan mahahantong ang bagay na to. Pero umaasa pa rin ang Converge na sa pagsisimula nitong Commissioner's Cup ay maglalaro na itong si Mac Talio sa kanila. Napakalaking bagay nito dahil kinakailangan nila ng isa pang scoring option. Lalo na at nabawasan na, wala isang si Teng at si Ahanmisi. Kinakailangan din natin siyempre i-considera na bakit naman maghihigpit ng PBA dito kay Talio. Ang sabi nga nila, kung yung mga trades na ginagawa ng SMC at MVP Group ay pinapayagan, bakit itong kay Talio ay sobrang higpit nila? Iyan ngayon ang tinitignan dahil parang ang lumalabas dito ginigipit yung mga independent teams. Kapag SMC at MVP Group ang gagawa ng trade ay okay lang, madaling aprobahan, mabilis pa sa alas 4. Pero kapag ito namang mga independent teams ang gagawa, medyo mahirap at dadaan sa butas ng karayom. Kaya kinakailangan din natin tignan kung ano magiging reaksyon ng Converge kung sakasakali na hindi sila payagan at hindi kinakailangan na yung suspension dito si Mac Talio ay iserve pa rin niya. Baka pag ganyan na nangyari, mapuno na talaga itong Converge at matuloy na yung balak daw nila noon na umalis na ng PBA dahil baka hindi na masikmura yung nangyayari ng pagiging bias daw nito. Shout out kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Admond de Guzman, Joseph Pineda, Ronald Berbosidad, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibum, Jason Mendoza, kay Edwin Carmona Jr., Donel Santiago, and Ju. Pinabati din natin si Dionisio Mercado, RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, Jordan at John Redim Maranta at Sid Maria, si OG, Len, Gio at Gia Santillana at ang Tagle family, Anthony Alon, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.